Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng November 10, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang bagyong Nika na nananatili pa rin na nasa silangang bahagi ng Catanduanes. About 750 km east away na taglay ang lakas ng hangin na maabot na po sa 85 km per hour habang kumikilos pa west, northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. At bukas ng hapon ay nagbabanta na po na mag-landfall dyan sa may Isabela at tawirin ang ilang bahagi ng Benguet, Mountain Province at Ilocos Sur at La Union na makakaapekto pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon. At pagkalampas po ng bagyong Nika sa ating kalupaan ay palapit naman na ang potensyal na bagyong kasunod dito na tatawagin sa local name na bagyong Ophel na nagbabanta po na mag-landfall ulit sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga sa may Isabela at tawirin muli ang gitnang bahagi ng Northern Luzon pero posible pa rin po ang mga pagbabago. Kaya patuloy po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather naman po tayo pero dahil sa bagyo ay may mga pag-uulan sa Catanduanes at nakataas ngayon dyan ang wind signal number 1. May scattered rains rin sa ilang bahagi po ng Southern Leyte, Catarman, Cebu at Dinagat Island. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa bagyo ay cloudy skies with isolated rains sa ilang bahagi ng Catanduanes, Camarines Provinces, Northern Samar at dahil naman sa mga localized thunderstorm ay cloudy skies with isolated rains rin sa ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. At mamayang hapon po mas maraming lugar na ulit ang makakaranas ng cloudy skies with isolated rains dulot ng bagyo dyan po sa malaking bahagi ng Bicol region. Naman po sa mga localized thunderstorm ay cloudy skies with isolated rains sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao maging po dito sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan na muna natin ang papalaot sa silangang baybay ng Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 3 to 5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!